sunod na ating pag-usapan. Ano ba ito? Habitual absences? Gawa-gawa lang daw, sabi ni Sara Duterte. Ano ba yung habitual absences? Ano bang sa Tagalog yan? Di ba pang ibig sabihin nakagawian, nakasanayan ang pagliban o pag-absent sa trabaho. Nakakasanayan, nakagawian, or sinasadya na hindi pagtatrabaho o pagpasok sa trabaho dahil pagliban niya, absent nga po. Tapos sasabihin, gawa-gawa lang. Ay buong mundo alam na si Vice President walang ginawa kundi mag-travel na mag-travel. Nakakasampu, 8 biyahe na yata ito sa napakaiksing panahon. Ginagawa niyan Divisoria, kaya po na lang yung dahig. Qatar, Australia, South Korea, Malaysia, tapos na pinakahuli yata Kuwait. Ano meron? Tapos sasabihin mo, gawa-gawa lang yung nakagawi ang pag-absent mo sa trabaho. Kasi kahit na Vice President ka lang, meron ka pa rin obligasyon sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi ibig sabihin, hindi ka membro ng gabinete o hindi mo nirespeto itong gobyerno ni Pangulong Marcos, wala ka ng obligasyon. Di ba? Labag pa rin sa batas yung pala absent kasi ang personal na biyahe, may limit lang yan. Ano ba ang sa gobyerno? 15 days sick leave, 15 days vacation leave. Sobra-sobra ang bakasyon mo. Labag yan sa batas. Yan kung personal, vacation mo yan. Pero kung official, paano naman magiging official? Wala ka namang ginawa sa abroad kung hindi banatan ng gobyerno. Ano bang napapala ng mga Pilipino sa iyong mga biyahe? Parang wala naman. At higit sa lahat, sa akin pong observation, yung independent foreign policy ni Pangulong Marcos nirecognize na ng maraming bansa sa mundo. At alam din ng maraming mga bansa sa mundong ating ginagalawan na ikaw ay ini-impeach na ng Kongreso, ikaw ay kalaban na ng Marcos administration, ikaw ay nagbanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. So ang tingin sa'yo, may pagkakriminal kasi alam mo sa ibang bansa, kahit naman dito, kriminal. Kasong kriminal yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo o pagbabanta sa kahit na sinong tao. Lalo na kung Pangulo. Diba? Para bang, anong personality mo humarap sa international community kung puro naman paninira ang ginagawa? Tigit sa lahat, alam nila doon na pinupuntahan mong bansa kung sino ka, anong ginagawa mo at ano ang mga pinagsasasabi mo laban sa Pangulong ng Marcos na nirespeto ng international community dahil yung independent foreign policy. Ayun po yung aking opinion, analysis sa isyong yan. Kaya yung sinasabing gawa-gawa lang, yung kanyang mga nakagawiang mga pagka-travel, pagliban sa trabaho, pag-absent sa trabaho, kalokohan yan. Dilat na dilat. Malinaw pa sa lisikat ng araw na talagang ginagawa mo lang Divisoria at Quiapo ang ibang bansa. Kung yan ay sarili mong gastos, sobra na yung bakasyon mo, yung travel mo. Kung opisyal naman yan ng iyong mga biyahe, anong napapala ng mga Pilipino dyan? Nagtatanong lang tayo. Okay? Ano hong masasabi niya dyan sa isyong yan? Dalawa lang itong ating topic ngayon pero parehong importante. Itong pinaggagawa ni Sara Duterte at itong kakulangang aksyon na hindi pa natin naramdaman until now na naglulumiyad na ang korupsyon sa ating bayan dahil sa mga proyekto ng gobyerno, hindi pa gumagalaw ang independent body like Office of the Ombudsman. Galaw-galaw naman kayo. Again, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Mike Abe Opinions. Alayata ni Sara Duterte doon sa sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, hindi siya kasama doon. Kasama ka doon, BP Sara, at mahiya ka naman sa mga Pilipino, parang hindi ka na pumapasok sa Office of the Vice President. Oo nga, ate kay spare tire lamang ng gobyernong ito, pero hindi ibig sabihin nun ay yun ang sasamantalahin ng pagkakataon na ang ama mo ay nakakulong at
ikaw ay merong karapatan na puntahan ito ng puntahan sa dahig. Ikaw ay Vice Presidente ng ating bansa. Nakulong ang tatay mo dahil sa sarili niyang katarantaduhan. Ngayon, bilang isang Vice Presidente, merong kang mandato sa ating mga kababayan para maglingkod. Pero kung ang paglilingkuran mo lang ay ang iyong ama, bakit hindi ka nalang mag-resign para makatutok ka sa kaso ng iyong tatay? Sabi niya kasi, kaya daw siya nag-a-abroad dahil daw dismayado ang mga Pilipino sa nangyayari dito sa ating bansa. Pero pagdating naman doon sa ating mga kababayan, kapag nakaharap na siya sa mga Pilipino, ang sasabihin naman niya, walang kwenta ang gobyerno natin, hindi kumikilos, walang ginagawa. Yan ang kanyang gagawin. Puro paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mo, nadidismaya ang mga Pilipino kaya ka nag-abroad. Di ba dapat pagdating mo doon, i-cheer up mo sila? Bibigyan mo sila ng mga encouraging word para hindi mag-akla sa gobyerno. Parang ikaw pa ang kauna-unahang nagbe-brainwash sa mga Pilipino, at ikaw ang kauna-unahang naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So, walang kwenta yung pagpunta mo abroad kasi hindi naman nagiging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan dahil nga ang inuuna mo ay walang iba kung hindi ang iyong paninira at inaagapan mo na ang 2028 election. Nangangampanya ka na, yun ang totoo. Gusto nyo malaman kung bakit ko sinasabing nangangampanya na siya? Eto po ang video, katibayan na hindi po ito trabaho ang pinunta niya sa Kuwait, kung hindi ang hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog Kuwait. Maraming salamat sa inyo dahil tinulungan ninyo ang mga counterparts ninyo sa Office of the Vice President para mabuo ito, pagtitipon para sa ating mga kababayan. And syempre, sa inyo nang galing ang sulat, imbitasyon para sa araw na ito. Maraming salamat. Ang sabi ko nga sa aming kasamahan sa Office of the Vice President na wag lang ilimita sa mga members ng hakbang ng maisog ang ating invitation. Dahil napakaraming mga ibang kababayan natin na hindi naman miyembro ng kung anumang organisasyon, pero sila pa rin ay sumusuporta sa Office of the Vice President, sumusuporta sa bayan natin. Kaya maraming salamat. Thank you. Diba? Hakbang ng maisog ang kanyang pinasasalamatan. Kanino ba yung hakbang ng maisog na yan? Diba sa tatay niya? Sa mga Duterte, sa mga kampon ni Duterte, sa mga kaalyado ni Duterte, sa mga tuta ni Duterte. Kita nyo? Sumulat daw ang hakbang ng maisog sa kanya para pumunta siya doon. Alam naman namin nakatarantaduhan yan. Talagang pupunta ka dyan para mangampanya. Inaagapan mo na 2028 Yan kahit hindi nila aminin, halatang halata naman na si Sara Duterte nangangampanya na sa Australia, sa Malaysia, Japan, sa dahig, di ba? Puro gano'n naman ang ginagawa Puro pagmamanipula sa mga OFW abroad. Hindi po ito kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Etong pagpunta niya sa Kuwait na ito. Di ba? Kunwari pa siya na parang nagde-deny pa na pupunta ng Kuwait. Yung pala, pupunta naman pala talaga. Sasabihin pa, fake news si Attorney Claire Castro, yun naman pala, totoong bibiyahe. Diba, kita nyo ka-ipokritohan ng taong yan. Kaya po alam nyo, tayong mga Pilipino, wala talaga tayong mapapala na dyan na kay Sara Duterte, kay Amy, kay Robin, kay Bato, kay Bongo. Puro kapakanan na lang ni Digong ang atupagin niyang mga yan. Wala na pong wala na pong gagawin na mga yan kundi para ipagtanggol si Sara Duterte. Kasi si Digong nabubulok na dun sa kulungan sa ICC. So ngayon ang pag-asa nila sa 2028 ay si Sara Duterte. Kaya po
ganyan ang ginagawa ni Sara, nilalagari niya ang bawat bansa para pagdating ng 2028, 'di ba? Nakauna na siya ng hakbang sa ating mga magiging presidentiable sa 2028. Yan po. Nakita naman natin, wala naman na siyang ginagawang trabaho. Puro photo ops at puro kumbaga tauhan na lang ang kumikilos doon sa kanyang opisina. Puro utos na lang si Sara, puro mando. Kaya po ito, gagawin talaga ni Sara na mamasyal at magpunta sa mga Filipino community para kanyang samantalahin ang pagkakataon na hanggat siya po ay hindi walang sumisita na ombudsman, walang sumisita na mga kung sino man ang pwedeng sumita sa kanya na ahensya ng gobyerno para utusan siya na magtrabaho at hindi maglakwatsa sasamantalahin niya yung pagpunta-punta sa dahig na yan. Naku, talagang gagawin niya yan. Dito nga sa kanyang talumpati dito, hindi ko alam kung nagpapatawa to o nambubuske. Pati yung 20 pesos na per kilo ng bigas parang hindi alam ni Sara na-implement na ni PBBM Kinain ko kanina. Naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. So, yung kinain ko kanina, nag-order ako hindi man ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating nung rice, ang haba niya, sabi ko haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko ganito dapat bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na rice. Wala siyang pasta. Uy! Diba? Ganyan kahaba. Kabahan ka eh. Bakit ganito ito? Hindi tayo magkakataba. Ma'am, yung kanila ma'am, isang plato ganyan ma'am. Hindi pa rin ako tataba nun. Pag inubos ko yan, isang plato. Sure? Sunood? Hello? Fake rice yan. Ngayon, so kaya ganyan kalaki ang kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako, ganon. Kasi dinahandahan ko pa siya eh. Atin alam kung si Sara Duterte ay engot o nag-iingot-ingotan lang dun sa kanyang pahayag na yun tungkol dun sa biryani na kanin. Yan pong biryani, Indian cuisine yan eh. Kasi dun sa Malaysia, kada pinupuntahan namin na kasalan, ganyan yung nakakain namin, yung biryani rice. May okasyon, ganyan, laging biryani ang inihahanda ng mga Indian friends namin doon sa Malaysia. Ngayon,
Kasi ako hindi ko naman alam nung una yung mga kanin na yan. Nagulat nga din ako nung mahaba yung kanin na yun. Pero alam ko na itong kanin na ito hindi to fake rice. Doon ako na fake rice daw. Diba? Wala talaga, palibasa po, sanay sa fake news, sanay sa fake press release, sanay sa mga fake na kunwari maganda ugali, kunwari nagtatrabaho, diba? Kaya puro fake na lang alam ni Sara, kaya ultimo yung kanin sa Kuwait, biro mo ang daw niya, fake. Diba? Saka bakit mo naalala ko yung 20 pesos na per kilo ng bigas? Ang mga kababayan natin ngayon nakakabili na ng 20 pesos per kilo ng bigas meron na silang nabibiling 20 pesos per kilo ng bigas, pero sa'yo ginagamit mo pa rin paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi sampal sa inyo yan dahil nagawa na ng ating Pangulo. Si Digong nung siya ang presidente, sabi niya ibababa niya sa 7 pesos per kilo ang bigas. Pero ang nangyari, kabaligtaran, umabot pa ng 80 sa ibang lugar. Kaya to si Sara puro katarantaduhan na lang ginagawa nito, di ba? Ngayon sa Kongreso po, kasi sabi ni Sara ilabas daw yung yung mga travel ng mga nasa House of Representatives. Hamak namang mas matindi travel nitong si Sara. Siya ilang buwan ang kanyang tinatagal sa dahig. Tapos sunod-sunod ang kanyang biyahe. At etong mga biyahe na to dapat talaga malaman natin kung ano yung personal at ano yung official. Kapag kasi personal trip, siya ang gumagastos. Pero kung katulad nito, sasabihin niya official trip yung pinunta niya sa Kuwait, hindi po yan matatawag na official trip kasi pumunta siya hakbang ng maisog. Yan po kung gagawin niyang official yan, ibig sabihin dapat merong kapaki-pakinabang na mapapala ang mga kababayan natin sa kanyang biyahe na yan. Pero kung ang gagawin niya lang doon, sisiraan niya lang si PBBM, sisiraan niya ang ating mga taong gobyerno na nagtatrabaho, hindi naglalakwatsa. Diba? Parang dapat dito kada biyahe ni Sara ang pamasahe nito siya na magbabayad kahit official trip, kasi nakikita naman natin ginagamit niya na sa pangangampanya para sa 2028 to Ito panoorin po ninyo walang kakwenta-kwentang isa sa mga parte ng walang kakwenta-kwentang speech ni Sara Duterte, na alam niyo yung may mga word of wisdom pa siyang nalalaman. Pero walang kwenta yung kanya mga pinagsasasabi. Panoorin po ninyo to. Yung kasama namin sa bahay, galing yan siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos isang beses nagkwentuhan kami, matagal na yan siya sa amin. Sobra 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 ng umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Pag nandiyan na ang utos, dapat lumising ka. Tapos sabi niya, hindi din regular ang kain. Kasi ang kain, walang para sa kanila. Walang para sa kanya. Ang kain, para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, mag-antay ka sa susunod na kainan. Baka may maiwan. So, umuwi siya sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi?
Kasi tinanong ko yung sweldo, ganito yung sweldo. Tapos sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bakit ka umuwi? Sabi niya, Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para yung ani ko sa kamote, kung ano man yung tinanim ko, ibibenta ko para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Kung siya pobre lang po yung kay Sara, pero dili madawat sa ako ang kasing-kasing. Nga nagtrabaho na ko, pero ginagutom ko. Huwag ninyong kalimutan yung words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas. Pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong. Nga ni Manang, bahala na gutom ako dahil wala akong trabaho, pero hindi ko magawa. Na pobre na ko, nagtrabaho ko, pero ginatuyo ang pagpagutom sa apuan. So gusto ko iiwan sa inyong lahat na you will always have a friend in the Office of the Vice President. Siyempre, gusto ko ulitin. Ko yung issue na yan, alam niyo yung tatay ko siyam na taon. Yung unang taon ng tatay ko sa Saudi, 9 na taon. Yung unang niya, punta niya doon. Tapos umuwi siya after pagbalik niya ulit, umuwi siya after 3 years. So parang 12 years, mga ganon ang tatay ko sa Saudi. Nalibot ng tatay ko yan, Riyadh, Dammam. Kasi yun yung mga picture na pinapadala niya sa amin nun eh. May kalimutan ko isang lugar eh. Ano ba yun? Al-Abib ba yun? Marami siyang marami siyang mga picture noon na pinapadala sa nanay ko, yung mga biyahe niya, nagdadrive siya ng truck, ng Shell siya, yung Shell Corporation, yun ang kanyang trabaho doon. Ngayon, panahon pa po ng tatay ko na nasa Saudi, meron lang mga nangyayaring ganyan talagang pangyayari na yung mga OFW ay minamaltrato, hindi pinapakain. 'Di ba nga yung iba inuuwi pa na nakakahon. Merong kasama ng tatay ko noon nung umuwi naka-wheelchair eh. Tapos parang may sakit. Sinundo pa nga namin sa airport yun eh, naalala ko yun eh. So yan yung mga naranasan ng ng mga OFW natin noon pa. Ngayon, sa tagal mong vice presidente, ngayon ka lang nakaisip na merong kumbaga parang gagawing action ng vice presidente. Sa totoo lang po, hindi po ito natitigil, itong mga ganitong pagmamalupit sa ating mga kababayang OFW. Kahit sa Malaysia na doon ako'y nagtrabaho, marami po doon yung iba mga nagra-run away na mga kasambahay kasi hindi maayos ang trabaho, hindi maayos ang tulog, ang passport kinukuha, ang sahod iniipit, o kaya naman minsan yung agency naman iniipit yung sahod, hindi nakakapag-day off. Ganyan po yung yung mga nararanasan ng ating mga kababayang OFW. Ngayon, si Sara Duterte, kung sana ikaw nakakatulong ka sa ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi ka puro paninira sa pagpunta-punta mo sa ibang bansa, 'di ba?
sana nakakatutok ang ating Pangulo sa mas marami pa niyang pwedeng gawin dahil meron siyang katuwang sa kanyang trabaho. Pero yung ginagawa mo kasi na paglalamyerda, pagbibigay ng walang katuturan ng mga kwento, walang katuturan na pakikipag-usap sa mga OFW, wala namang silbi yan eh. Hindi naman kami makikinabang dyan. Kahit yung mga OFW, walang makikinabang dyan. Pupunta sila ng Office of the Vice President, ano gagawin nila doon? Tutunga nga, wala ka naman doon. Ano gagawin ng OFW doon? Eh yun nga mga OFW yung nag-rally sa Qatar. Si PBBM ang nagpauwi. Si PBBM ang nag-asikaso. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi ma-absuelto yung 21 ba yun o 18. Basta meron lang isa na napauwi, napadeport kasi siya yung meron pinakamalaking kasalanan. Kahit nakatarantaduan nyo yung rally-rally na yan, si PBBM ang tumulong do sa mga OFW sa Qatar. Diba? Tapos ngayon parang ikaw ang hero pa ng mga OFW dyan sa Kuwait. Eh ang tagal-tagal na naming alam na merong mga ganyang pagmamaltrato sa OFW. Dapat pag upo mo pa lang ginawa mo na yan. Kasi yung palang kasambahay ninyo, ilang taon na sa inyo, meron na kwento sa'yo, hindi ka pa umaksyon. Ngayon, after 3 years ng iyong pamumuno sa Office of the Vice President, saka ka palang kikilos, boba ka ba? Sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, alam, sa lahat ang binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo. Dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao. Kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sabihin, ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam. O tama, hindi mo alam. Wala ka talaga kasing alam. Biyahe ka lang ng biyahe, kaya wala kang alam kung ano ginagawa ng gobyerno natin. Wala kang alam kung ano ang pinaghahandaan ng gobyerno natin.
Katulad na lang dito sa flood control project na nasilip ng ating Pangulo ang mga anomalya. Nakita ng ating Pangulo na hindi maayos ang mga flood control project. So inaksyon na ng ating Pangulo, ibinunyag ang mga kontraktor na hindi maayos ang kanilang mga gawa. Kaya ngayon, sa buong Pilipinas, marami po, katulad yan, mga LGU, nagche-check na sila ng kanilang mga flood control sa Oriental Mindoro, sa Quezon City, sa Pasig, nakita ko rin sa Iloilo, may mga nagtitingin na rin dyan sa saan ba yun, meron pa ako nakita gawing Visayas na lugar tinitignan na nila yung kanilang mga flood control. Nakita ko rin sa Davao, Davao, hindi po talaga handa, lalong lalo na sa Davao, kasi nitong mga nagdaang araw ang Davao po na ginastusan ng 51 billion sa flood control project. Pondo para sa flood control, 51 billion para kay Pulong Duterte sa kanyang distrito, first district ng Davao. Grabe po ang baha. Yun, baha sa bahada, grabe. Bakit natin nalaman? Nakita natin, Sunstar Davao, GMA News, Davao, regional GMA News regional yata yon. Tapos sa mga post po ng mga kababayan natin ng mga taga Davao, sila mismo nagpo-post na binabaha po ang kanilang lugar. Nung i-check ko, yung bahada first district ang nakakasakop. Barangay 13B ba yun o barangay B13? Sakop niya yung bahada. So ibig sabihin po, ang atin pong mga kongresista doon sa Davao, hindi pala mga kongresista, isa lang na kongresista, anak pa ni Digong, ay meron pong pondo na 51 billion na nasayang lang. Bakit? Kasi kung yan pong 51 billion na yan, nagastos po yan talaga sa pagpapasaayos ng flood control ng ating Davao City. Di ibig sabihin hindi nababahain ang Davao. Pero bakit ganon? Baha. Ang mga drainage barado. Kasi kung hindi po barado yung mga drainage na yon, dapat walang bahayan. Kung maayos ang pagkakagawa ng mga kanal diyan. 51 billion ang ginastos in 3 years. Termino ni Digong. Si Pulong Duterte ang kongresista. Tapos pag nagkaulan lang ng konti, umulan lang ng malakas, baha na sa Davao City, sa first district. Yung merong palengke dyan, ano ba sabi ni nanay? Bangkerohan. Bangkerohan lang. May tindahan yung isang nanay-nanay natin dyan na nakilala natin sa YouTube. Nag-PM sa akin, pinasahan ako ng litrato na yung harapan ng tindahan niya baha, kaya wala silang benta. Yung mga galing ng opisina hindi pupunta sa kanya kasi hanggang binti yung baha sa harapan ng kanyang tindahan. Diba? Kaya alam niyo po, itong mga problema na ito, hindi alam ni Sara na kumikilos ang gobyerno. Kasi nga wala naman siyang ginawa kung hindi manira sa gobyerno at puro negatibo ang kanyang dinadala doon sa ating mga kababayan. Kaya kung sasabihin niya, kaya siya nag-a-abroad dahil dismayado ang mga Pilipino abroad, lalo mo lang naman dinidismay kasi ang binabalita mo, walang ginagawa at hindi handa ang ating bansa kung sakaling may mangyari ulit na Yolanda. Di lalo mo lang dinismaya ang mga Pilipino. So yan ang ginagawa mo. Kaya nako, maging matalino na po tayo sa 2028. Sana si Ramon ang kumandidatong presidente, Pag yan kumandidatong presidente, boboto ko yan. Yan ang susuportahan ko. Pero kung hindi, di ba, iba na lang. Biruin mo, etong si Sara Duterte, walang ibang ginawang maayos sa gobyerno natin kundi puro paninira sa ating House Speaker. Yung House Speaker ba natin, nakita nyo bang pumunta na ibang bansa para mangampanya? Para manira? Para siraan si Sara Duterte? Hindi. Andito lang yan sa Pilipinas, trabaho lang ng trabaho.
Pero si House Speaker pa ang pinagbibintangan na merong planong kumandidato sa pagka-presidente sa 2028. Kahit na wala naman. Diba? Baligtad eh. Yung nagtatrabaho ng maayos, hindi umaalis ng bansa, hindi namumulitika, hindi naninira sa gobyerno, nagtatrabaho para sa mga Pilipino, yun ang sinasabi na mayroong pangarap sa 2028. Pero si Sara Duterte, na lakwatsa ng lakwatsa, sira ng sira kay PBBM at sa gobyerno natin, siya pa yung parang magaling, siya pa yung akala mo hero, akala mo pag-asa ng bayan sa 2028. Nako, tigilan nyo nga kami mga kalokohan nyo. Sana po talaga merong kumilos at merong sumita para malaman naman ni Sara na meron siyang trabaho, hindi puro lakwatsa. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Thank you Sir Mike Abe sa yung video. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.